ilan ka lang sa mga hindi masyadong excited sa recent reclassification na ito. Pero unang-una sa lahat, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yung sinasabi nila na mukhang mas malaki ang kinikita ng mga Pinoy. Parang ganun. Yun ang sinasabi nila. Pero una maging sobrang linaw. Yung sinasabing $4,850 per Dollars pa Filipino. talaga eh. Meron ba sa atin nakakaramdam na meron tayong kinikita individually, bawat bata, bawat sanggol, bawat matanda? Meron ba sa atin kumikita ng 300,000 pesos kada taon? Siguro kung may minimum wage earner ka, may 250 ka more or less. Pero yung sinasabi ng $4,850 per capita, i-multiply mo yan by yung 4 na tao sa bawat pamilya. Ang sinasabi niyan, ang karaniwang pamilyang Pilipino, may 1.2 million pesos kada taon. Hindi yung totoo. Wala nga silang 4,000 pesos eh. Exactly, yun ang point. So, itong numero na masyadong ikinatutawa, ikinagagalak ng administrasyon, sinasabi, ang karaniwang pamilyang Pilipino ay may 1.2 million pesos kada taon. Dahil hindi yung totoo, sa amin, walang kabuluhan yung upper middle income status na yan. Bukod sa status na hindi na tayo nagdarahop, ano ba yung mga practical advantages ng pagiging upper middle income economy? Wala. Wala. May nagsasabing reputational, pero yung reputation naman, laway lang yan. Ito ba may epekto sa credit ratings natin? Yun nga, on the contrary. Buti pa nga yung senior citizen eh. Kung mag-senior ka, mag-graduate ka, may 20% discount ka. Sa upper middle income, iba. Kung mag-graduate ka to upper middle income, mas mataas ang interest rate na babayaran mo, mas maikli yung amortization period. Kasi nga, yun ang disenyo ng mga kategorya na yan. Dinisenyo na ng World Bank para madali niya tansyahin kung magkano yung kisingili niya on what terms sa mga utang sa kanyang mga bansa. So actually, dineclare ka tayong upper middle income. Pero pabagsak ang ekonomiya, bumabagal. Ang bilis-bilis ng inflation, dumadaming mahirap, kulang ang trabaho, kulang ang kita. Sa exact time na kailangan natin sana na mas malaking ayuda or murang pautang, inagaw sa atin yun. Mababawasan pa yan, di ba? Madadagdagan debt service natin. Mababawasan yung tinatawag na official development aid, yung concessional. Mapipitan tayo ngayon dahil mababawasan ng concessional lending sa market. Kung sa market ka uutang, wala yung subsidio ng World Bank or ng ADB or ibang mga bilateral donors, essentially, sa panahon ng kagipitan, at kipit talaga yung Pilipinas. Sa panahon ng kagipitan, ngayon pa nagmahal ang kapital, pagpapautang. Ngayon pa maobligay yung Pilipinas pumunta dun sa mga market-based na creditors. Ngayon pa lolobo ang debt service natin. Kaya sa amin, i-enjoy na administrasyon yung propaganda ng araw na ito. Pag itinang SONA, malamang bibida yan uli. Pero alam ng ordinaryong Pilipino, walang kabuluhan yan sa araw-araw na buhay.